nag-worried na ako dahil sabi ko, baka kung ano na to. Sabi ko, ang sakit ng dibdib ko. Sabi, at this time, sabi ng doktor, I need to give you antibiotic dahil mayroon ka, sabi niya na welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Bolano back again. Today is morning dito sa US na sobrang ginaw at grabe. Parang may ice na dumadampi sa mukha mo pag nasa labas ka. Medyo maaraw ngayong araw na to na compare noong nakaraang linggo na. Naku, Diyos ko, ngayon lang ako naka-experience dito ng storm sa Amerika na sobrang lakas talaga at lakas ng hangin noong last week. Kaya ngayon na naman is, ayan, medyo magandang panahon pero grabe naman ang lamig. Kaya ito kahit nakamahaba ang dito sa loob ng bahay. Ganito ang suot ko dahil naka-heater naman kami. Yung mild lang ang aking sweatshirt. My friends and friendship, ilang linggo akong may sakit. Nagsimula sa sipon. Yung the last time na inano ko sa inyo, sinabi na bago dumating sila Zoe, ay may sakit na ako noon. Mga 2 weeks at nagpa-ER talaga ako dahil ang sipon ko at ang ubo, hindi gaanong masyadong ubo ako ng ubo, pero ang sakit ng dibdib ko na parang, ang tunog ng ubo ko na parang, yung maluwag na, yung sa Bisaya ay kagalkal, yung tumutunog. At nagwiwising talaga ang dibdib ko. Siguro yun ay dahil sa weather namin dito na sobrang lamig. Kaya nung 2 weeks na, nagpunta ko ng 3 days pa lang na umatake ang aking wheezing, ang ubo at sipon, ay nagpunta na ako sa aking doktor. Kaya binigyan ako ng prednisone, yung steroid na 7 days kong iti-take para sa pangpalis ng wheezing. Naubos ko na, my friends and friendship, ang steroid na yun ng 7 days. Pero ganun pa man, hindi nagbabago ang situation ng aking pakiramdam. Yung bang, ang sakit na ng dibdib ko pag umuubo na may maraming plema kang nafe-feel na wala ka namang iluluwa. Di ba? Ang hirap noon. Sakit sa dibdib. Kaya noong Wednesday, 2 weeks na, parang nag-worried na ako dahil sabi ko, baka kung ano na to. Pagpunta ako ng ER, alam naman, hinatid lang ako ng anak ko doon at iniwanan ako sa ER. Sinundo naman ako pagkahapon ng Papa Dudes. Pagdating ko doon sa ER, doon nakamas na ako. Ang daming mga tao doon na may mga sakit din. Kaya sabi ko, ang sakit ng dibdib ko. Sabi ko, at tapos nag-wheezing ako at dried cough talaga na ang sakit ng likod. Kaya dinala ko doon sa loob ng ER at inobserbahan. Nebulizer pa nila ako na yun, which yun ang ginagawa ko din dito sa bahay. Sabi ko, it doesn't work. Hindi nag-work ang nebulizer. Hindi nag-work ang cough medicine ko, still the same. At yung steroid na 7 days na tinake ko, na binigay ng doktor ko, ito pa rin. Sabi ko, hindi umaalis. Sabi ng doktor, I cannot give you antibiotic. You know, it depends. So we will check your X-ray. Chinek ang X-ray ko. Clear naman ang lungs ko. Ngayon ay nalisan ng mga kung ano pang mga test. Sabi, at this time, sabi ng doktor, I need to give you antibiotic dahil mayroon ka, sabi niya na acquired community pneumonia. Ang ibig sabihin, yung pneumonia na yon ay nanggagaling sa ibang tao na hindi sa ibang tao, sa isang lugar, sa mga community like sa hospital, like sa mga church. Doon mo nakuha, sabi niya, ang pneumonia, kaya binigyan kagad nila ako ng antibiotic. Yung hindi pa siya full-blown na pneumonia, yung pa lang siya nagsisimula mabuti, nakapunta kagad ako sa hospital. At pagkatapos, inantibiotic na ako hanggang ngayon, nagtitake pa ako ng antibiotic. Medyo okay na ang pakiramdam ko, pero may kaunti pa akong sipon. Naalala ko nga pala, nung nadala ako si Papa Dude sa ER, nung nagkaroon siya ng ear infection, that time ang dami-daming pasyente sa loob ng ER, doon sa waiting room sa hospital na magpapa-ER din. Nandoon din ako, nakamas din ako, pero may time na hinubad ko kasi pag uusap kami ng nurse, inaalis ko muna yung mask ko. Siguro that time, wala pa naman akong nararamdaman nung lumabas kami ni Papa Dudes nung maidala ko siya sa hospital, sa ER noon. After 3 days to 4 days, nag-sneeze na ako at
ang clear ng sipon na lumalabas sa ilong ko at medyo may ubo-ubo na ako. Hanggang sa kinaumagahan, yung parang umuubo na ako at matindi talaga ang aking pakiramdam. O siguro sa lamig din dito sa Amerika na mahina lang siguro tayong mga senior na may mga edad na at na ganon yung iniisip ko. Naubos ko yung gamot ko sa ubo pero wala pa rin. Pero yon, binigyan ako ng antibiotic. Mayroon pa akong kaunting ubo. Pero struggle talaga ako sa angkati dito ng lalamunan ko. Ngayon, nag-antibiotic na ako at saka may gamot sa ubo. At may appointment ako sa aking primary doctor sa Friday. Yun, kaya tingnan niyo, yung talagang ilang araw talaga akong nag-suffer. May kaunti pa akong ubo na hindi na nagwiwising. Kaya, nagdi-nebulizer ako para maalis yung wheezing. Pero sa ngayon, may kaunti pa akong ubo-ubo yung kumakatik. Pero nawawala naman, paunti-unti. Pero may time talaga sa gabi na ang katik-kati dito. Kaya ang ubo-ubo ko, grabe ang ubo ko. Ngayon lang akong umaga, nung magising ako, kumain ako ng kaunti lang para makainom ako ng aking antibiotic. Kaya ngayon ako ay magni-nebulizer. Pero medyo okay na ako, my friends and friendship, compare nung nakaraang linggo na ibang-iba talaga ang pakiramdam ko. Mabuti na lang wala akong lagnat. Pero kain lang ako ng kain kahit wala akong nalalasahan. Dahil iniisip ko, ayaw ko magpatalo dito sa sakit. Pag bumagsak ang immune system ko, wala na. Bagsak na. Baka mauwi pa sa maggrabe pa. Sabi ko, kaya yun. Sige, kain lang ako ng kain kahit wala akong naramdaman. Kaya manginibulaizer ako, my friends and friendship. Sa bagay, mayroon naman akong vaccine talaga sa pneumonia. Talagang follow up talaga ako dito ng yun lang talaga siguradong kung wala lang sigurong mga vaccine, naku grabe na siguro ang sitwasyon. Paano hindi kayo rito makakasakit ng sa mga pulmonary na mga sakit o kaya sa mga cardiovascular, sa mga upper respiratory? Ay, sa sitwasyon naman ngayon, my friends and friendship, na sobrang lamig talaga, sobra. Kaya kayo, my friends and friendship, ingat lang kayo dyan sa Philippines o kung saan man. Mahirap magkasakit. Okay kay Mama Ella dito dahil wala kaming gasto pising ko sa pagpapadoktor at sa pagbibili ng gamot dahil sa insurance namin. Kayo dyan, ang nakakawa pag magkakasakit kayo dahil lahat binibili at gagaling ka nga, pero paglabas mo ng ospital ay gagrabe ka uli dahil sa bills na babayaran mo sa ospital. Ingat lang kayo. Huwag niyong pabayaan ang inyong mga sarili, my friends and friendship. Dahil mahirap ang magkakasakit. Kaya bata pa tayo. Kaya ilaban natin ang ating buhay na bigyan pa tayo ni God ng mahabang buhay. O, diba? Ganun lang naman. Wala si Zoe na sa school. Pumasok na siya, hinatid ng kapatid niya kaninang umaga dahil nagtrabaho ang mami at daddy niya. Kaya ngayon my friends and friendship at si Papa Dude ay nandoon pa sa kanyang gaan dahil nakahook pa ang kanyang dialysis. So kami lang dito. Si JR, wala siyang pasok ngayon, off siya. Mabuti naman. Mainit ngayon, maaraw my friends and friendship, pero masama, malamig. Grabe talaga ang lamig ngayon. Kaya hanggang Sunday, medyo mainit. Hanggang Sunday. So, tapos ang bakasyon ni Zoe at sana napanood niyo ang mga vlog niya sa mga pinost ko dyan. At thank you so much sa inyong lahat, my friends and friendship, sa walang sawa ninyong kakapanood ng aking vlog. At don't forget to subscribe my channel, my friends and friendship. At sana ay ang mga silent viewers, yung mga iba na nanonood na hindi subscribe na kayo, my friends and friendship. Hindi kayo mabubuhay sa aking vlog. Ang saya-saya! Nagkikrave ako ng munggo, kaya magigisa ako ng munggo. Ang gugulayin ko ngayon is munggo. Inaalis ko, my friends and friendship, ang buto ng kamatis. Nilalagay ko lang doon sa mga paso-paso. Bahala na siya kung tumubo o hindi. Basta nilalagay ko lang. Kaya kung tumubo, malaki klaseng magandang variety ito ng kamatis na malalaki. Kaya pwede ko siyang ilalagay ko lang doon sa aking paso. Halika, tingnan natin. Malamig siya, my friends and friendship. Pero tingnan niyo ang panahon. O tingnan niyo maaraw. Pero sobrang lamig. Ito tingnan niyo yung lime ko, oh.
ang daming bulaklak. Pero wala pang namumuo. Siguro pag mag-summer, sana mamuo na siya. Ayun ang mga patay na sila, oh. Patay na patay. Pero ito ang natitira yung kalamansi. Hey, sobrang lamig, my friends and friendship. Ihiwain ko muna tapusin ko muna ito, my friends and friendship. Itong aking pangsahog. Hiwain ko muna ito. Alright. Iwan ko kung tapos na yung dwelling ng dialysis ni Papa Dude. Sana tapos na. Para kapag almusal na din siya. Iwan ko kung ano ang almusal namin. Nakasawa. Magluluto na naman ng itlog, hotdog, spam. Iwan ko. Sawa talaga yung mga araw-araw na pinakain. Wala ngayon dito, my friends and friendship, si Jarrell, yung si big man ko, at umuwi ng Philippines kasi siyang representative namin doon. Namatay kasi yung kapatid ko nga, pangalawa sa panganay na lalaki. Kaya nandoon siya sa Pilipinas, nasa Batan Aklan, kung saan ang lugar ng aming tinitirahan. Kaya siyang umuwi doon. Sabi ko, hindi ako makauwi dahil walang mag-aalaga sa papa mo. Kaya umuwi siya doon. Mabuti siya dahil libre. Ako sana libre din at priority sa United Airlines. Pag may namatayan, wala kaming pamasahe. Dahil yun ang privilege ko kay Big Man, kay Jarrell, ang free ticket sa plane. Kami mag-asawa, problema, hindi ko dala-dala pa ngayon si Papa Dudes dahil hindi ako ready dahil kailangan marami ang mga gamit. Kung madalian lang sana mga 3 days, pwede ako makasama pero hindi ako may iwanan dito, walang magda-dialysis. Kaya sabi ko, videohan mo na lang. Sabi ko, unti-unti na, sabi ko, mga kapatid ko, nawawala. Talagang ganun ang buhay, di ba? Pero naman tayo magagawa, hawak naman ng Panginoong Diyos ang lahat. Okay. Darating kasi si Cash, ibibiset ko ngayon at ang mami. Magluluto muna ako ng almusal. Itong galing sa Pilipinas na Argentina. Igigisa ko lang siya dito. Yun lang naman ang gusto ng mga bata. Sino lang naman ang kakain dito? Si Shen pagdating at saka si Mikel. Yung kapatid ni Zoe. Dito sa Amerika, kahit may naramdaman kang gusto mong pahinga, kailangan mo talagang bumangon at magluto para may kainin ka. Kung ano ang gusto mong kakainin dahil alam mo pag may sakit ka, naghahanap ka talaga ng makakain mo na sabaw, kung ano-ano. Kaya walang magawa. Talagang ito ang buhay talaga. Katulad sa atin sa Pilipinas na may katulong ka. Ito wala. Buksan ko na itong Argentina. Pag umuwi din ako, bumipili din ako ng marami nito, my friends and friends. Masarap kasi doon ang convict dyan sa Pilipinas dahil hindi maalat. Dumating na si Cass. Hi, Mama! Hi, Mama! Hi, good morning to my friends and friendship. Hi, Mama! You're eating. Nag-aakot na sa bag mo. Papa, Mom, Papa. Say hi, Mama! My friends and friendship, gumawa ko ng pancit canton. Galing to sa Pilipinas. Ang iba ang lasa ng pancit canton. Masarap. Ito yung corned beef. Ayan. 5 minutes later. Tapos nang kumain si Cass, kumain siya. Sinubuan ko siya ng corned beef at nilagyan ng kaunting pancit canton. Ang sarap ng kain ni Cash. Ngayon, magre-ready na akong almusal din namin ni Papa Dude. Hindi ko pa naluluto itong aming para sa lunch, pero lulutuin ko to dahil sabi ni Apo, magbabaon daw siya ng gulay na munggo. Tingnan niyo my friends and friendship bowl, Ginoo. Nasubrahan na naman siguro ang prito ni JR dito. Ito, tingnan niyo yung tuyo na pinirito ni JR. Mukhang hindi yata ay kaayusin ko nga ito my friends and friendship. Ang sarap ng almusal ko nito, magsasangag ako ng kanin. Ayan yung tuyo na galing sa Pilipinas. Kaya takpan ko muna at nangangamoy. Nakapagluto lang ako niyan kung wala rito yung asawa ni Chanel. Nakakahiya naman kasi hindi naman nagre-reklamo kaya nahihiya naman kami. Yung may manner naman tayo. Diba my friends and friendship? O ayan, kumain na siya. Ano kinain mo? Wala. Wala na, ubos na. Yung kinain niya is pancit canton at ang corned beef. Kaya siguro hindi lang si Papa Dudes kakain ng bread kundi magra-rice na lang siya.
Nigigisa ko muna itong gulay namin. Ito ang igigisa ko muna sa bawang, sa kamatis at saka sibuyas at saka itong pork. At lagyan ko ng itong papaya. Ang ginisa kong munggo at ang green leaves ko ay ang spinach. Kaya igigisa ko na siya, my friends and friendship, para mamaya mayroon kaming pang lunch. O, diba? Kailangan gigisa ko muna siya. Ginigisa ko na itong sibuyas, bawang at saka kamatis. Daming sahog. Ilagyan ko ng pamintang baboy at haluan ko ng oyster sauce. Yan. Para maging malasa. Simpleng luto lang naman, my friends and friendship. Dito na yung munggo. At ihalo ko na din itong papaya para lumambot. Dali lang naman kasi ito maluluto. Pag maluto ng pork, tamang-tama maluluto na lalambot na itong papaya. Ay, ano yan? Ito nagpapabuhat. Hello, you wanna eat rice? This? You want this? You want this one? Yeah. Oh? No? You want some? Yay! Oh. Gustong-gusto niya, my friends and friendship, ang kanin at saka ang corned beef. Kain na tayo, my friends and friendship. Ito ulam ko o tuyo. Ang sarap. Nagkakamay talaga ako dahil masarap ang ulam. Hi mga friends and friendship! I'm going to work today. Cash is staying with Mama and Papa here at their house while Cash's mom goes to work. Okay, Hi, bye-bye, Ma. Cass. Bye-bye, Cass. Cass. Kain na tayo. 5 minutes later. Nakaluto na ako ng aming lunch. Ang gulay kong munggo with spinach and papaya. Ayan siya, my friends and friendship. At mayroon na kaming ulam. At mayroon pang gulay. Yan na, simple lang siya, my friends and friendship. Masarap naman ang lasa. Okay. Hanap muna tayo dito ng mga matamis-tamis. Dahil kakakain ko lang ng tuyo. Ano ba ang meron dito? Ito pa yung box na galing sa Pilipinas. Ano kaya ang meron pa? Wala na. Ito na lang. Ano to? Ano kaya to? Chichipa. Uy, meron. Ito meron siyang ano? Yung asampalok. Tingnan natin. Ito dado. Ewan ko kung ano to. Tingnan natin, my friends and friends. Oh, ito ay coated peanuts. Galing pa to ng Boracay, oh. Boracay. Tingnan natin. Oh, ito siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Masarap. Sarap. Tikman ang ato ito, Dad. Ang tamarind. Yung lasa nito. Ano natin. Tamarind niya kaya to? Baka di naman tamarind at ilagyan lang ng sugar at suka. Ang hirap-hirap pabuksan. Ito siya, my friends and friendship po. Man natin. Sampalok nga. Tikman mo da. Tignan mo, oh. Ay. Tikman natin. Ito ba ito? Ito to. Ito, hindi na masarap. May amoy na. Nakaidlip ako habang natutulog si Cass. And parang nagkakrave ako ng biko. Kasi may nakita ako nagagawa din ng biko doon sa YouTube. Kaya may natitira pa akong malagkit. Gawin ko ang biko. At kakain ako ng biko ngayon.
pang merienda. Kaya gawa tayo. Ito pa yung natirang malagkit ko noong New Year yata. Diba ko ilang cup ito? 1. Ito. Pwede na rin. Pangkain lang. Kami lang dalawa ni Papa Dudes. Ay isain ko ito para makakain ako my friends and friendship ng Biko. Nakakatuwa, pagkatapos ka palang magkasakit, nagkikrave ka ng mga pagkain. Ayan, nakagawa na ako ng biko. Oh, nagmamantika sa niyog. Mainit-init pa. Kaya masarap ito mamaya, my friends and friendship sa kape. Pero kung konti lang ang kakainin ko niya, nagkikrave lang ako yung gusto kong kumain kung ano-ano. Kaya yung nagpapagaling kapag nagkasakit, marami kang gustong kainin. Yung parang nauuhaw ka, yung gustong-gusto mong kumain ng ganyan o minom ng ganon. Okay, so hanggang dito sa muling pagkikita natin, my friends and friendship. At sa susunod natin na balitaan sa aking vlog. So don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Bola, no? Like, share, and you can comment down below the box. Ingat-ingat lang kayo parati, my friends and friendship. At don't forget to be pretty. Maglagay always ng lipstick and always be in good health, my friends and friendship. Alagaan lang yung mabuti ang mga sarili natin dahil tayong mga senior, ay madali lang magkakasakit, hindi lang ang senior kundi pati ang mga kabataan. Ingat-ingat lang. So, bye-bye and shout out sa inyong lahat. I love you guys. Bye-bye.